is fellowship. And for you to understand, mga kapatid, or understanding the Godhead, will lead us into more in-depth understanding of the words of God written in our Bibles. Binanggit ng Panginoon sa John chapter 5, verse 39, that we should search the scriptures because for in them, sabi ng Panginoon, for in them, which is the scriptures, you think that you have eternal life. So the scriptures, yung Bible, yung salita ng Diyos, this will lead us to the eternal life. It's not comics, it's not telenovela or mga pocket books, hindi mga dictionaries o ano man. It's the Bible, the Word of God. Yan ang magdadala o magbibigay sa atin ng eternal life. And they are they which testify of me. So, we want to know about God. We want to know about Jesus. Let's search the scriptures. So, hindi ito understanding the Godhead will not just pop up in your mind na, oh, naintindihan ko na. Look at the first word. The command is search the scriptures, meaning to say we have to study, we have to memorize, we have to dig. Magkukay tayo, mag-isip tayo, mag-aral tayo, magsaliksik tayo. And then ang ending yan, which testify of me. Ibig sabihin, you will know more about Him. So, knowing about God, hindi siya nadadala lang o nangyayari lang ng aatin ako ng linggo. Pag nagsimba ako, dadami ang kaalaman ko tungkol sa Panginoon. So no, it's about searching. It's about studying. Nandun may kinalaman, mga kapatid. So kung tayo ay medyo walang gana o walang halaga sa atin ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi rin mo rin makikilala ng husto ang Panginoon. Ayon sa nakasulat sa Biblia. Amen po ba? So the overview of this study is to understand that the Bible is teaching us that there is only one God, and that is Jesus. Everybody say amen. And many of the other denominations, they tried to refute o salungatin o kontrahin yung katotohanan na ito, that Jesus Christ is God. Pero hindi sila nag-prosper, mga kapatid. So, this faith that we have, hindi siya gawa, mga kapatid. You will understand tonight. Do you have your Bibles with you? Wala na. Bible study kaya ito. Kaya dapat may dala kayong Bible. Anong dala ninyo, mga kapatid? Comics? May comics pa ba ngayon? Yan, sige, buksan nyo. I-off nyo lang yung inyong mga Facebook dyan muna. Kung inyong dala ay cellphone, yan. Pero, kung mamarapatin sa linggo, magdala kayo ng physical Bible ninyo. Ang pangit kasi pag sinabing Bible's up, kaganon ka. Tapos hindi mo pa na-off yung cellphone mo sa Facebook mo, kitang-kita, nag-Facebook ka. Sa gitna ng service nag-Facebook. Huwag natin gawin yun, mga kapatid, ha? Pwede naman natin i-update yan, Facebook natin, Messenger, after the service. Kung hindi na naman yan mahalaga at emergency, huwag natin gawin yun. Kasi we are under the unction of the Spirit, under the presence of God. So, yun ay malaking kabastusan, mga kapatid, if I may, doon sa salita ng Panginoon. So, bring your Bibles with you on Sunday. Kung wala, bumili ng Bible. Ang daming mura ngayong Bible, mga kapatid. Kung wala, pambili, sa baba, dumaan ka sa opisina ko, marami akong papahiram sa yung Bible. Kung gusto mo yung Latin pa, yung
Bahala ka na lang umintindi nun kung paano maintindihan yan. Okay, so we will be having series of lessons so that we could carefully follow. Meron tayong 4 na linggo, 4 na Wednesday. So sa 4 na Wednesday na yon, I want you to be present every Wednesday. Kumpletuhin nyo yon. Alam nyo kung bakit? Because this is a series of lesson, and actually, even in the Bible school, this cannot be just parang taught in just 1 month, 4 na linggo. So, dahil limited yung oras natin, yung panahon natin, 4 na Wednesday lang. So, meaning to say, mag-overlap ako noon. So, may mga iba ako siguro sa isang Wednesday, mga 3 hanggang 4 na subjects o topics involving oneness of God para lang ma-fast track sa inyo mga kapatid. So, I want you to be present every Wednesday so that makuha nyo, mag-grasp ninyo from the beginning down to end, makuha ninyo yung thought at maging malalim, in-depth yung inyong understanding about the Lord. Kahit anong mangyari, you will not be offended by other denominations and belief as long as ito yung mapag-aralan natin. And kung tayo ay seryosong nag-aaral ng salita ng Panginoon, the truth will come out. No? Truth will come out. The Word of God, di ba, sabi ng Biblia, these are spirit and there are truth, di ba? They are life. Ang salita ng Panginoon ay espiritu at ito ay buhay. So the more mo siyang binabasa, the more mo siyang pinag-aaralan, may truth. Kasi ang Panginoon is, I am the way, the truth, and the life. Ang Panginoon ay katotohanan. So the more pinag-aaralan mo ang Panginoon, you understand the truth. And it reveals more. Marami pang mga revelations na darating sa inyo, the more na kayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Everybody say amen. Okay. So, the very basic foundation, pinakauna, okay, for you to understand that the Bible is written in a Jewish context. Okay? This is not written by parang yan yung mga pagans. So the very beginning of everything, para lang sa kaalaman ng lahat, Jewish context ang Biblia. Nasa konteksto siya ng mga Hudyo. So ibig sabihin, ang paniniwala ng mga Hudyo, kung kontekstong pag-uusapan, dun mo hugutin. Hudyo sila eh. Yung paniniwala nila ang magiging pinakapundasyon. Now, pag binasa mo sa New Testament, dami mo nang mababasa doon. Meron ng Father, meron ng Son, meron ng Holy Spirit. Sa Old Testament, hindi mo mababasa yung Father, yung Son, yung Holy Spirit. Father lang siguro mababasa mo doon. And seldom about Spirit din. So, ba't nagkaganon? Because but the very root is the Jewish context, diba? Sabi ko nga kanina. So, Hudyo sila. Yung paniniwala nila kung ilan ng Diyos, yun dapat yung paniniwala ng tao ngayon. Pero dahil pagdating doon sa New Testament, nagkaroon sila ng kalituhan because of the terminologies. Sila na mismo ang bumuo ng kanilang sariling interpretasyon that God is more than one. Saan ang galing yun that God is more than one? Because in the New Testament, sa panahon ng ang mga Grego, they don't believe that there is only one God. The Old Testament is written in the Hebrew, di ba? Yung Hebrew language. The New Testament is written in the Greek language. So meron lang impluwensya ng Greek pagdating sa New Testament. Bakit? Kasi ang mga Grego, they don't believe na may isang Diyos, isa lang ang Diyos. Ang paniniwala nila ay maraming Diyos. Naniniwala sila sa buwan bilang Diyos, 'di ba? Kaya nga yung ating kalendaryo, 'di ba? Grecian na calendar yan, Greek calendar yan. Monday, Monday, Tuesday, 'di ba? Hanggang Sunday pati araw.
Bakit? Kasi nga, they worship those planets. So sa Greek mythology, sila ay polytheist, naniniwala sa maraming Diyos. Kaya mapansin nyo ngayon, kung tayo ngayon na naglilingkod sa Panginoon, sinasamba natin ang Panginoon, pero hindi mo alam ilan ba talaga ang Diyos. So hindi mo maibibigay yung totoo mong pagsamba. Dahil banding ikaw, nalilito ka, ilan ba talaga sila? Tatlo ba talaga sila? Iba ba yung Father, iba ba yung Son, at iba ba yung Holy Spirit? Pag ako ba nag-pray sa Father, so anong role ni Jesus, ng Son? Pag nag-pray ako sa Son, kay Jesus, anong role ng Father at ng Holy Spirit? So kung yan pa rin ang umiiral sa inyo ngayon, ibig sabihin, you don't really know yet about God. Kaya hindi mo maibigay yung todong pagsamba mo. Pag na-reveal sa iyo ang truth, that there is only one God, wala ka ng reservation. Lumuhod ka, pagluhod mo o pagsamba mo, pag-awit mo, ang nabanggit mo, Father, I love you. You know what you mean. You know that you know that you are worshiping the Father, which is God. At pag binanggit mong pangalan ni Jesus o nag-review ka ng masamang spirito, in Jesus' name, alam, baka magselos yung Father. In Father's name, in Holy Spirit's name. Di ba? Napakanya na? So, may kalituhan. Pero, pag na-reveal na sa iyo that there is only one God, kahit anong term ang gamitin mo doon, kahit anong offices, kahit anong manifestation, buo pa rin yung worship mo. Buo pa rin yung paniniwala mo sa Panginoon. Walang confusion sa isip mo. Okay, so I encourage you to ask question if ever na may mag-come up sa inyo. Okay, so again, it is in the Jewish context. Now, the belief in one God is, we call it the monotheism belief or the monotheism. The monotheism means coming from the two Greek word, monos means one. Theism means God. Monos, or meaning single, alone, or God, one. Ayan. Single, alone, or one. Yun yung monos. Yung theism o yung theos means God. So, single God o one God. Yun yung pinakatawag sa kanyang belief. Monotheism. Ngayon, may mga ibang paniniwala, katulad ng binitarianism. Bi means two. B-I, di ba? Bi means two. Ibig sabihin yan. Or Trinitarianism. Ibig sabihin tatlo. Tritheism. O tritheism, tama. O Trinity. So may iba-iba't mga paniniwala. Ang tawag sa kanila, sila ay nasa kategorya ng polytheism. Poly means marami. P-O-L-Y. Poly. O marami. Diba? So, pag ikaw ay sinabi mong, naniniwala ka sa isang Diyos. Naniniwala ko sa isang Diyos. Monotheist ka pala. Ikaw, ka, Father, Son, Holy Trinity. Polytheist ka pala. So, alam mo na ngayon. Alam mo na. Pero again, sabi ko kanina, ang Biblia is nasa konteksto ng Hudyo. Anong paniniwala ng Hudyo? Yun ngayon. So dapat doon tayo bumase, hindi doon sa paniniwala ng mga sumunod o mga sumunod sa pananampalataya ng Hudyo. Doon tayo magmumula sa ugat. Huwag ka muna doon sa bunga. Huwag mong i-enjoy yung bunga o yung, dito tayo sa bunga kasi ganda-ganda. No, alamin mo yung ugat. So, doon tayo sa ugat. So, ang Trinitarianism, nabanggit ko nina, ay ito'y paniniwala na mayroong tatlong magkakaibang persona sa Godhead. Okay? Yung Godhead, ito yung pagka-Diyos. Okay? Ang mga Trinitarians, okay, name it, New Life, Trinitarian yan. Catholics, they are Trinitarians. CCF, JIL, ano pa?
Ano pa? Marami mga ibang nakikita nyo mga born again na kung saan-saan man dyan, word for the word, fourth watch, mga ano yan, mga Trinitarianism yan, mga Trinitarianism sila. They believe, mga Trinitarians kung tawagin. Jehovah's Witnesses, binitarian yan sila. Dahil naniniwala sila sa dalawang Diyos lang. Si Kristo ay yung Almighty tsaka Mighty God lang. Almighty tsaka Mighty God. Ang Iglesia ni Kristo, monotheist sila. Mono. Ang kanilang paniniwala lang ay ang isa lang, ang Ama. At si Kristo sa kanila, hindi nila pinapantay na Diyos. Siya'y tao lang. So, monotheist siya. So, Pastor, mayroon palang dalawang klase ng monotheist. Yes. Tayo, naniniwala tayo na may isang Diyos at ang isang Diyos na yan ay si Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo, naniniwala sila sa isang Diyos na kung tawagin nila ay Ama, ang Ama, pero si Kristo ay sa kanila ay tao lang. Isang propeta lamang. Ang mga Muslim ay monotheist sila. Naniniwala sila kay Allah, na nag-iisang Diyos nila. At si Kristo ay propeta lamang sa panahon nung ngayon. So, monotheist din sila. So, dalawang klase, no? Isang naniniwala sa isang Diyos, paniniwalang naniniwala sa may isang Diyos, at ang Diyos na yun ay si Kristo, at may isang grupo na naniniwala na may isang Diyos, pero hindi si Kristo ang Diyos. Alin ka doon? Muslim ka man o iglesia ka ni Kristo, kung ano ka man dyan, may mga history yan kung saan nanggaling yung kanilang pananampalataya. So, nasan tayo doon? Nandun tayo sa una. Naniniwala tayo may isang Diyos at ang Diyos na yan ay si Kristo. Everybody say amen. Pag tinanong mo mga Katoliko, ay isa lang naman ang Diyos namin pero 3 persona. Kung ikaw ay hindi seryosong tagapag-aral ng salita ng Diyos, madadaya ka. Hindi, parehas lang tayo. Ano lang yan isa lang yan. Nagkaisa yan sila. Pag kayo ay bago pa sa Panginoon, bago pa sa pananampalataya, mabilis kayong, oo nga, parehas lang. Parehas ang kanta, parehas ang worship, parehas din ang preaching. Pero pag hindi parehas ang pinakapangunahing katuruan, kahit anong gawin mo, hindi kailanman magiging parehas yan. Kanya ibig ko sabihin. Kaya ang aaralin ninyo, kung kayo mapupunta sa ibang lugar, ang aalamin ninyo, ito bang simbahang aking pupuntahan? Ang itinuturo ba nito na si Kristo'y nag-iisang Diyos? O ang kanilang katuruan ay si Kristo'y pangalawa lamang o isa sa 3 Diyos na kanilang pinaniniwalaan? Kaya ito, pag pinag-aralan natin ito, mabubuksan ang ating unawa na from cover to cover. Kaya sabi ko, dalhin yung Biblia ninyo, markahan ninyo. Kayo mismong babasa na ang Diyos talaga ay isa. Ang hirap i-refute niyan pag Biblia ang nagsasabi na ang Diyos ay isa. Everybody say amen. So, the Old and New Testament, bago at lumang tipan, pag binasa mo siya from cover to cover, lalabas dyan na meron talagang isang Diyos lang. Okay. So, handa yung ating media. Okay. So, ang pinaka, sabi ko nga kanina, humuhugot tayo saan? Sa Jewish context, no? Anong paniniwala ng mga Hudyo? Ilan ba ang paniniwala at sino ba ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo na Diyos? Kung tawagin nila ito, lalo sa mga Orthodox Jews, sabihin mo Orthodox, nakikita nyo yung mga sa TV na may nakaitim, na nakasombrerong, yung mahahaba, hindi, mga Orthodox yun. Yun yung mga sinauna talaga. Sa kanila, mga kapatid, sa kanilang pinakaugat, meron silang pinaniniwalaang Diyos. At yun ay nakasulat sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang verse 5. Okay, basahin natin. Sabi ng King James Version, "Hear, O Israel." Yan ang paniniwala nila. "The Lord our God is
one Lord. Verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. So this is, they call it Shema. Yan yung kanila. Sa kanila, mga kapatid, di ba sa atin, sa probinsya, meron tayong tinatawag mga anting-anting. No? Tinatali sa bewang, tinatali dito sa kamay. Sa kanila, mga kapatid, ganyan din. Meron sila kung tawagin nila ay tefillin box. Yung laman ng box na yon, yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang verse 5. Nakasulat yun sa papel, nakasuksok yun doon. Diba sabi ko nga, parang may anting-anting nung unang panahon sa probinsya. Tinatali nila dito yon sa wrist nila, sa arm nila, dito. At minsan naman ay sa forehead nila, nilalagay. Pag nagpipray sila, nilalagay nila yon. Pray sila sa Panginoon. Literal yun. Literal. Hindi mo sila, okay, balik mo sa verse 4, hindi mo kailanman pwedeng debatihin ang Jewish people na merong higit sa isa ang Diyos. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yan talaga ang kanilang paniniwala. So again, sabi ko nga, doon tayo huhugod sa konteksto nila, no? Okay. So pinapractice nila yan. At maging sa Biblia, sa Old Testament, o doon muna tayo sa Old Testament, kino-confirm ng Old Testament na ang Diyos talaga ay isa lang. Okay, isa-isahin natin. Doon muna tayo sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20, verse 3. Anong sabi sa Ten Commandments, sa kasama sa Ten Commandments? Exodus chapter 20, verse 3. Sabi diyan, thou shalt have no other gods before me. Sino nagsasalita dyan? Ang Diyos. Sabi niya, thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan ay mismong sa 10 utos. Kaya nagtataka ako dito sa mga ibang denomination at ibang mga relihiyon, gumagawa ng mga sarili nilang Diyos. Yan mismo ang Panginoon na nagsabi, huwag magkaroon ng ibang Diyos. Bakit kaya? Kasi ang Diyos ay siloso. Tingnan mo nga sa verse number 5 yan, sister. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Naku, siloso si Lord. Yan. Tapos sabi diyan, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me. Wow! Sa ika-4 na saling lahi natin, bibisitahin tayo ng Diyos kapag ang ating pong paglilingkod ay nagkamali. Tingnan nyo, kapag sumasamba ka sa mga ibang Diyos na hindi sa Panginoon, pag pinaglingkuran mo, mga ribulto, kung ano man yan, pag yan ay sinamba mo, sa ika-4 na saling lahi, naku, ang Panginoon, mga kapatid, hanggang ang kanyang pagbabantay sa iyo ay nandoon, ang kanyang galit o ang kanyang against sa iyo ay, diba? Patay ka na ang Panginoon, yung kanyang pagbisita sa pamilya mo na mali ang ginagawa, nandun pa rin yun. Kaya tayo, anong gagawin natin? So, ituwid natin para hindi, di ba? Pagdating sa impyerno, mga kapatid, sisihin ka ng ano mo. Pambihira ka, mali yung tinuro mo sa aming pananampalataya. Sumasamba kami sa mga kalabaw, sa mga unggoy, di ba? Sa mga bato, sa kahoy. O yan. Hindi mo na mababawi yun. Kaya ngayon pa lamang, ituro na natin yung tama. At alamin na natin ang tama. Deuteronomy chapter 32, verse 39.
32 verse 39 ng Deuteronomy, see now that even I, am He, and there is no God with me. I kill, and I make alive. I wound, and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Tingnan niyo sabi niya. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon nagsasabi, even I am He, and there is no God with me. Wala akong kasama dito, sabi ng Diyos. Ako lang mag-isa. Isaiah 43 verse 10. Tingnan niyo. Isaiah chapter 43 verse 10. Ito medyo matindi mga kapatid. Sabi niya, you are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me. Sabi ng Diyos. Know and believe me, sabi niya. And understand, unawain mo, that I am He. Before me, kung ang Diyos ang nauna, pero sabi niya, before me, siya na nga nauna, di ba? Pero sabi niya, before me was no God formed, neither shall there be after me. Di ba? In the beginning, God. Anong beginning? Ngayon, kung mayroon pang nauna sa Diyos, sa mismo nagsabi, kung mayroon pang nauna sa Kanya, walang ibang Diyos na nauna sa Kanya. Nakuha niyo? Tindi, no? Sumunod na versikulo, verse 11. I am the Lord, and beside me, there is no Savior. So, ilan ang Savior? Yun nagsasalita dyan, mga kapatid, sa kontekstong binabasa natin, wala pang Jesus, wala pang Jesus dyan. Wala pang Jesus dyan. Nasa Old Testament pa tayo, mga kapatid. Pero nagsalita ang Panginoon, si Jehovah, si Yahweh, nagsabi niya, I am the Lord, and beside me there is no Savior. So kung sinabi niyang, beside me there is no Savior, lumalabas na yung nagsasalita dyan, siya yung Savior. Pero wala pa si Jesus dyan. Kung si Jesus ang Savior natin, at iisipin mo ang context, kung ang iyong pananaw ay si Jesus ay Savior, at itong nagsasalita, itong Jehovah ay Savior din, itong God, itong Spirit ay Savior din, dalawa na Savior. O kanino ka ngayon mananalangin? Kanino ka ngayon magpapaligtas? Diba? So, kukonflict na. Sige, mamaya, medyo lilinaw yan mga kapatid. Isaiah chapter 44, verse number 6. Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last. And beside me, there is no God. Tignan nyo, linaw mga... Kaya sa Old Testament pa lang, talagang luluha ka na sa katotohanan, mga kapatid eh. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, pag nakakabasa kayo ng mga bersikulo, na nag-iisa lang ang kanyang pinapatukuyan mga kapatid, 2 or 3 witnesses, di ba? Higit pa sa 3 itong binabasa natin eh. Sufficient yun, solid yun sa langit mga kapatid. Pag may mga 2 o 3 bersikulo na pansinin nyo, pagdating sa New Testament, mamaya makikita nyo, iisa yung tinutukoy nila. Isa yung tinutukoy ng Panginoon dito sa Old Testament na ito. So sabi niya, beside me there is no God. Nasaan yung Father, Pastor? God ang pinag-uusapan natin dyan, ha? So, pag sinabing God, yung Godhead, ibig sabihin, yung pagka-Diyos, nasaan dyan yung role ng Ama? Yung role ng Anak, nasaan na? Sabi ng mga Trinitarians, na si Jesus daw ay nandun na sa langit noon, nung unang-unang panahon pa daw. Ganon. So, ibig sabihin, hindi pa lumalabas dito sa eksenang ito. Paano mo sasabihin yan? Na mismo ang Diyos na nagsabi, beside me, there is no God. Dapat sinabi niya, there will be God soon. Coming soon. May parang palabas. May coming soon. May part 2. May kambal ako. Dapat sinabi niya, di ba? Isaiah 44 verse 8. Ito medyo matindi, mga kapatid. Isaiah 44 verse 8.
Fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from the time and have declared it? Matagal niya na pa na sinabi, you are even my witnesses. Is there a God beside me? Question mark. Tingnan niya. Is there a God beside me? Question mark. Nagtatanong ang Diyos. Akala ko ba, Pastor, all-knowing ang Panginoon? All-knowing siya, pero may tanong siya. So, meron pala siyang hindi alam, Pastor? Oo. Isang bagay na hindi alam ng Panginoon ay kung meron pa bang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ay Diyos na yun, ha? Walang hindi hayag sa Diyos. Siya ang pinakamarunong, superior yan. Omniscient yan, all-knowing yan, alam niya lahat. Pero nagtanong siya, is there God beside me? Sinagot niya rin yung tanong niya, yeah, there is no God, I know not any. Kaya pag sumasamba ka, sumasamba ka higit sa isang Diyos o sa Kanya, nagkakasala ka na. Babalikan mo sa 10 utos yun. Sinabi niya na kagad, no? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sinabi niya. Alam niyo kung bakit ganyan ang konteksto, kung bakit ganyan ang tunog, yung tunugan ni Isaiah. Alam niyo kung bakit? Sa panahon kasi nila, ang mga tao sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpapakilala siya, no, huwag kayo sumamba sa ibang Diyos, ako lang. Kaya di ba ang Panginoon, nung kinakausap si Moses doon sa bundok, yung mga Israelita, nagparty-party sila sa baba. Gumawa sila ng kanilang gintong guya. Party-party! O yan, nagalit. Pagbaba ni Moses doon, kita sila, nabasag tuloy yung sa sobrang galit ni Moses, yung tablet, hindi iPad yun, yung tablet of stone, dala-dala niya, andun yun, mismong sulat kamay ng Diyos yun. Hindi si Moses nagsulat nun. Sulat kamay ng Panginoon yun. Sa sobrang galit niya. Pinagsak niya. Kasi kilala ni Moses ang Diyos. Alam ni Moses na may isang Diyos. Ito pagbaba niya, ang sinasamba, sinasayawan, yung itsura ng baka. Sinayaw-sayawan, binigyan ng bulaklak, sinasamba, pinahid-pahiran, kung yung panyo, pahid sa kung saan parte ng katawan may sakit. Alam niyo ang ibig ko sabihin ngayon sa panahon natin. Di ba? Nagkalat. Ayaw kong bumanggit pero alam niyo yun. Tuwing February yun, di ba? Di ba? Tao talagang dami. Nag-aagawan para lang may pumahid doon. Tapos, papahid. Gumagaling ako kaya Mga kapatid, yan ay picture nung panahon ni Moses. Kaya galit na galit si Moses. Sabi ni Moses, pambihira kayo. Kung maisasama ko lang kayong lahat doon sa tuktok ng bundok, di ba? Kung maisasama lang lahat ni Moses yun, pwede. Para makita nyo may isang Diyos lang. Sobrang galit niya. Kaya nagalit ang Panginoon. Alam niyo ba nagalit ang Panginoon sa panahon na yun? Alam niyo ang naging bridge lang? Si Moses. Huwag mo naman patayin. Kaya yung Moses, yung pastor, siya ang nagsisilbing, tumatayong pastor ng mga Israelita. Siya talaga ang nagkaroon ng ang pagmamakaawa sa Panginoon. Kaya, you should always pray for your pastor, mga kapatid. At sa mga pastor natin. Hindi namang self-serving siguro yung sinabi ko. Isaiah chapter 45 verse number 6. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. Ang liwanag yan, mga kapatid. Isaiah 46 verse 9. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. None else, wala nang iba. I am God, and there is none like me. Tingnan nyo, ito naman, iba naman to. None like me. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng isang rebulto dyan at sabihin mo, itsura naman ng Diyos yan para pag tumitingin kami, naalala namin si Lord. Ay mga kapatid, sinabi, there is none like me. Hindi mo pwedeng gawan ng parang ang tawag doon, proxy si Lord. Tsura. Di ba? Yung mga kapatid, alam niyo yung ibig ko sabihin,
Hindi talaga. Ayaw talaga ng Diyos yan. Anong tawag dyan? Kahilahilakbot. Kahilahilakbot ba? Abomination. Abomination yan sa mata ng Diyos. Talagang kinamumuhian ng Diyos yan. Kaya please, huwag kayong gagawa. Kahit sa loob ng kwarto ninyo, sa ano man. Please. Paano, pastor? Yung mga, siyempre, yung pamilya ko, hindi naman converted. Basta ikaw, at least alam mo. Huwag yung dadaan ka, titingin ka. Ay, sorry po. Ginawa mong Diyos yun. Diba? There is none like me, sabi niya. Hindi mo siya pwedeng ituring na Diyos kasi hindi mo kailanman yun magiging Diyos. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Okay, next. Okay. Isaiah 42 verse 8. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. O, ito na, sinabi niya talaga. Kahit yung mga papuri sa mga graven, inukit na mga imahe. Yan. Pastor, paano yung ano? May kwintas ako, may cross. Alam mo naman, pastor, para yung mga demonyo magtakbuhan. Alam mo mga kapatid, pag yan, ginawa mo ng Diyos, pag ikaw nadidisgrasya, o pag kinakabahan ka, hinahawakan mo, hala, hindi Diyos yan. Hindi kailanman ibibigay ng Diyos yan, yung kaluwalhatian sa anumang inukit na larawan. Wag. Please, wag. Kasi talagang kayo babalikan ng Panginoon dyan. Kaya mariing sinasabi ng Biblia. Kayo, nakakita ba kayo ng rebulto dito? Wala. Alam niyo kung bakit? Abomination yan. Ayaw ng Diyos yan. Everybody say amen. Kaya alam niyo na yan, ha? Yung magpapagawi kayo sa halimbawa, napunta kayo sa Italy, o sa Rome, ayan. Dinala ka, Jillian, sa Rome, di ba? Oh, Rome blown. Rome blown. Dinala ka ng Panginoon sa Rome, di ba? Ay doon, ang daming mga, alam mo na yun, siyempre, mga maraming papa doon eh. Santo Papa, Santo Mama, di ba? Santo Ate, o Santo Tita, o mga, Santa Tita pala. Santa Cruz, marami, yung mga cruz doon. O, mabibili ka, naku, inuwi mo yan, naku, kasama mo yung ano. Nung ako ay napunta sa India, mga kapatid, sa New Delhi, napunta kami doon sa Taj Mahal. No? Ngayon, ang dami nagtitinda ng mga, yung image mismo ng Taj Mahal. Sabi sa akin ng isang locals doon, bili ka. Sa Indian ba? Nag-English naman yan sila eh. Tapos, sabi sa akin ng kasama ko, Jun, may pamahiin yan sila dito na huwag kang bibili ng image ng Taj Mahal kasi dadali mo sa bahay ninyo, susunod ang malas. Ganun ba? Bakit? Kasi parang nasumpa, ganyan. Marami silang pinaniniwalaan. Nung pauwi na ako, naalala ko, sabi ko, hindi dahil nasumpa eh. Alam niyo mga tao, pinupuntahan yung lugar na yun ngayon. Na-amaze sila doon. Pinagawa ng isang hari yun para sa kanyang reyna eh. Pero, to make the long story short, parang yung graven image na yon, pag nilagay mo kasi sa magiging sagrado, ituturing mo siyang sagrado. Para sa akin, sabi ko, oo nga, magiging Diyos-Diyosan yan doon sa amin. Siyempre, dala-dala mo yung istorya niyan, dala-dala mo yung history na merong, that's a picture of great love daw yun eh. Parang pinapantay nila sa Panginoon. Kaya, pag nilagay mo sa bahay, siyempre, parang kumukuha ka na ng swerte doon, naghipo-hipo ka na, yan. Magiging Diyos-Diyosan mo na rin yun. Kaya wag, hindi ibibigay ng Diyos yan kailanman. Sabi niya, I will not give my glory to another. Another ano? Another God, another man, another image, another alam yan. Hindi ibibigay ni Lord yan. Kahit sa tao. Kung tayo mga tao, galing ko talaga, praise God, galing kong tumugtog. Kinukuha mo yung glory. Ayaw ng Panginoon, sabi niya, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. Kaya pag ikaw napupuri ka ng tao, ng kapwa mo tao, nasabihan kang gwapo ka,
Sabihan kang maganda ka, sabi mo, glory to God. Sabi, ang pogi mo naman, Mark, glory to God. yung hallelujah niyo parang may kasamang pandidiri eh. Next tayo. Sige. Malakay chapter 2 verse 10. Have we not all one Father? Pero tayong isang ama lang. Hath not one God created us? Isa lang ang lumikha sa atin. May isang ama at may isang Diyos na lumikha sa atin. So, yan makikita nyo sa Old Testament yan. So, sa New Testament, tingnan nyo mga kapatid. Sa Mark chapter 12, verse 29. So, inaano natin ha, ini-scan natin siya. Kasi I want you to go home bringing all these thoughts. Na in-scan natin from Old Testament down to New Testament. At ang sinasabi, may isang Diyos lang. Mark chapter 12, verse 29. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, tingnan nyo, binasa niya, sinabi diyan sa book of Mark, kung ano yung binasa o yung sinulat doon sa Old Testament, binasa natin kanina. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Ano yung first commandment? Maniwala ka na may isang Diyos. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa second commandment, third commandment, nasusunod mo, pero yung first commandment, hindi mo nasusunod, na ano, na maniwala ka sa isang Diyos, bagsak ka. At gaano kaganda simbahan natin. At gaano ka sophisticated ang church natin. At gaano kaganda, kagagaling ang mga musikero at mga awit natin. Pag mali ang sinasamba nating Diyos, mali na lahat yon. So again, doon tayo sa backbone. Doon tayo sa structure. Kasi sa structure, mga kapatid, pag tabingi ang poste mo, huwag mong asahan na tuwid ang pader mo. Tabingi yung poste mo eh. Alam, makapagtayo ka ng matuwid. Kung madaya mo siyang tila matuwid, tila diretsyo, darating ang panahon, guguho siya. Kasi hindi siya naka-diretsyo. Kaya ganoon din ang ating pananampalataya. Ngayon pa lamang ituwid na natin. Maniwala sa isang Diyos ayon sa sinasabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 8 verse 4. As concerning therefore, pasensya na kayo, maraming bersikulo talaga ito. Kasi gusto nating i-prove na from Old down to New Testament, there's only one God. 1 Corinthians 8:4, as concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world and that there is none other God but one. Si Paul yan sa panahon ni Apostol Pablo. Kasi maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maraming sa mga piyesta-piyesta. Pupunta-punta sila. Sa panahon nila, nila Apostol Pablo. Kaya di ba sabi niya dyan, sabi niya, therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols. Kasi nung panahon na yon, may mga sumasamba talaga sa mga Diyos-Diyosan. Kaya diniin ni Apostol Pablo, isa lang. There is none other God but one. Salamat, sister, sa kape. Tubig pala ito. Akala ko pinagkakape muna ako. Okay. Next. Galatians chapter 3 verse 20. Now, a mediator is not a mediator of one, but God is one. Wow. A mediator is not a mediator of one, but God is one. Jesus is our mediator. God manifested in the flesh to become our mediator. Bakit mediator? Ano ba yung mediator? Tagapamagitan. I love you daw, sabi nito. Ang tawag nyo sa inyo, sa mga kabataan, tulay. Chismosa. But, sabihin mo naman sa kanya, crush ko siya.
Uy, sabi niya, crush ka daw niya. O, tulay-tulay. Minsan kung sino yung tulay, yung nagkakatuluyan. Kaya tulay pala, tuluyan palang tawag yun. O, di ba? So yun, si Kristo, parang ganun, siya yung ating tagapamagitan sa Ama. Yung role niya as Son, may flesh, may blood, may bones, may, diba? So yun, siya yung nag-sacrifice, yung flesh, yung Son. Pero, ang tinutuwid, ang dinudugtong niya, yung relasyon ng tao sa Ama o sa Diyos. Kaya may role ng Son. Maintindihan nyo yan as we go on, mga kapatid. The Father, Son, and Holy Spirit. Ano yung term na yan? Bakit sa Bible makikita kang Jesus, the Son of God? Anak siya ng Diyos. Kung may anak, ibig sabihin may tatay, o may nanay din. O, di ba? May uncle pa nga yan eh. Kung gusto nyo, may tito, may tita kung gusto ninyo. Di ba? Kapatid. So may mga term, matututunan natin yung mga terms na yun, mga kapatid. Next is 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Tingnan nyo tingnan nyo yung construction ng Word of God. There is one God and one mediator between God and man. So yung one God na yon at yung mediator, pansinin nyo, ang tinutukoy niya, the man. Hindi sinabing the God. The man. Bakit? Kasi kinakailangan na ang mediator, yung tagapamagitan, ay may laman. Bakit? Kasi yung tagapamagitan ang mamamatay. Ang tagapamagitan ang magdudugo, yung magsasakripisyo ng dugo. Yung tagapamagitan, yung man, ang magbubuhat ng krus. Pwede mong pagbuhatin ba ng krus yung espiritu? Sige nga. Pwede mong hagupitin ba ng latigo ang espiritu? Kaya yung espiritu pumasok sa tao. Nagkaroon ng laman. Bakit? Kasi pag hinagupit yun, yung aray, yun, yung man. Yung tao yun. Dumugo, wala namang dugo espiritu. So kinakailangan ng Diyos ng laman, ng flesh. Pero yung nasasaktan doon, siya rin yun. Because He manifested in the flesh. He manifested. Pumasok siya sa laman. Kaya pag hinagupit mo siya, aaray din talaga siya. Hindi, kung masasaktan, spirit ako eh. Hindi ganun. Nasa laman siya eh. Kaya pag hinagupit siya, pag sinuntok siya, pag pinagbuhat siya mabigat, yun. Kaya mayroon dual nature ang Panginoon. Diyos siya, natutulog. May natutulog bang Diyos? Pero dahil nasa laman siya, inaantok yung laman. May weakness yung... But the spirit is willing. Bakit? Kasi espiritu siya eh. But the flesh is weak. Kaya mahina. Kaya natutulog siya, kumakain siya. May Diyos mang kumakain. Espiritu nga eh. Pero dahil nagmanifesto sa laman, nagugutom siya, natutulog siya, umiiyak siya, may emosyon siya, nagagalit siya. Tao rin kasi siya. He is fully man and fully God. That's our God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ito pa. James chapter 2 verse 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. Uy, ang demonyo naniniwala na may isang Diyos. Ayun, no? Thou believest, kung naniniwala ka na may isang Diyos, thou doest well. Maganda yung ginagawa mo kung naniniwala ka sa isang Diyos. Nasusundan niyo ba? Dinugtong niya. Ang demonyo din naniniwala. At nanginginig pa. Ngayon, ito, yung tanong, so kung hindi ka naniniwala na may isang Diyos, mas masahol ka pa sa demonyo. Ay, ang demonyo nga naniniwala eh. So ano ka? Ikaw yung hari-hari ng mga demonyo. Mas demonyo ka pa. Ano yan? Super demonyo. Demonyo naniniwala. Sumasamba pa, nanginginig pa yan. Kaya ayaw siya ni Satanas eh. Kasi baka palitan mo siya doon sa sa impyerno. Ibang klase, no? Palitan. Natatakot si Satanas. Sobrang sama mo. Sobrang sama ng tao eh. Baka may pumalit daw sa kanya. No, kaya... Okay.
First John 2:20. First John 2:20, but you have an unction from the Holy One, and you know all things. From the Holy One. Hindi Holy Three. Holy One. Hindi Holy Two. Holy One. There is only Holy One. Isa lang ang holy sa langit, mga kapatid. That is God. At ito pa ngayon, pag umakyat ka sa langit, sabi ni John the Beloved, Revelations chapter 4 verse 2, Revelations 4:2, and immediately, sabi ni John the Beloved, I was in the Spirit, and behold, may nakita siya, a throne, yung word na a, singular, a throne, isang trono lang, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Kung may trono sa langit, pag-akyat mo, isa lang, hindi tatlo. Nakipinakita ng Panginoon sa kanya. Pagtingin niya, uy, isa lang ang trono at isa lang ang nakaupo. Holy One. Kaya isa ang Diyos. Pagdating mo doon, tinanong, Lord, kasi kung si John the Beloved ay may kaisipan na tatlo ang Diyos o mahigit, hahanapin niya yun doon. Lord, ba't walang dalawa? Asan yung dalawa? Nag-SM? Naglakwat siya? Nagbakasyon? At sabi ng mga Trinitarians, si Jesus daw, before the foundation of the world, nandun na. Nung umakyat doon, na wala man siya nakita, si John the Beloved. Nasaan no? Wala. Kasi kung talagang siya Diyos din, dapat may trono din siya doon. Kita niyo? Kung magkakaibang tatlong Diyos na magkakaiba, dapat may tatlong trono doon. Bakit isa lang? Sabi, hindi kasi nagkaisa sila eh. Iba kasi ang nagkaisa sa isa. Anong prueba diyan, Pastor? Kasi sa Biblia, kaya nga Biblia eh, pag kinuha mong ugat na salita ng salitang one, O-N-E, hindi ibig sabihin yan unity. Pag sinabi kong, we are all here as one, unity ang ibig sabihin nun. Pero sa Biblia, yung word na, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung word na one, O-N-E, ang kanyang Greek word is ekad. Hebrew, ekad. Ibig sabihin nun, singular, one. In numerical sense, one. Isa lang talaga. Kaya pag akyat ni John the Beloved doon, pinakita ng Panginoon sa kanya, oops, isa lang ang trono. Kasi there's only one God. Pastor, dami kasi sa New Testament, may Father, yan, unti-unti. Maunawaan nyo yan, mga kapatid. Everybody say amen. Hindi pa ako nagtatapos, mag-alas 9 na. Okay. Ito naman tayo, mga kapatid. Kung ang Diyos ay isa, may nature yan. May nature ang Diyos. Hindi siya parang espiritong nakakalat lang dyan, parang kapangyarihan na nakakala sa nakalutang. Hindi siya ganun, mga kapatid. Ang Diyos ay mayroon siyang attributes. Mayroon siyang nature. May nature ang Panginoon. Una, ang nature ng Panginoon ay espiritu. Kaya sabi ko kanina, walang buto, walang dugo, walang laman. God is a spirit. So wala talaga kang makikitang anyo sa Kanya dahil espiritu siya, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi nahahawakan, hindi nakikita ng tao. Ang Diyos ay invisible. Kung ang espiritu ay hindi nakikita, kaya nga sa invisible, ang Diyos ay hindi nakikita. Pero, may pero, pwede siyang magpakita kung gusto niya. Doon tayo papasok ngayon yan, doon kay Moses sa Exodus chapter 33, na sinabi doon sa verse 20, Exodus 33 verse 20, sabi ng Diyos kay Moses, thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. Hindi mo makikita ang mukha ko, Moses, dahil walang taong na nakikita sa akin na nabuhay. Anong ibig sabihin nun? Kung gusto mong makita si Lord, mamatay ka muna. Diba? Gusto nyo na ba makita si Lord? Amen.
Now na? Now na, Lord. Hindi. Yan talaga sinabi niya, hindi tayo pwede, no man not seen God at any time, sabi ng Biblia. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Kailanman. Pero kaya niya mag-manifest. Yun yung tinatawag na tsopan. Halimbawa, itong music stand na ito, biglang nag-apoy. At nagsalita, Jillian, kamusta ka na? Ayan. Ayan. Halimbawa, ganyan. Ano nangyari kay Moses? Tinawag si Moses ng burning bush. Ang tawag dun is Theophany of God. The theophany of God. Theo means God. Phany is, ibig sabihin yung manifestation. So the manifestation of God into one particular object or tao. Sabi sa atin sa sapi, sinasapian. Sabihin, iba yung espiritu nandoon. Oh. Kaya alam nyo, yung mga ibang mga bago sa simbahan, pag nagpupunta sa simbahan natin na may napupuspos ng Holy Spirit, ang tawag nila dyan, may nasasapian. Kasi siyempre, gano'n naman talaga sa atin. Pag hindi pa natin alam yung termino, wala yung katabi ko, nasasapian. Kasi, gumagano, Huwag naman yung sapi. Kasi yung sapi, sa demonyo yon. Pag yung napupuspos ng Espiritu Santo ng Diyos, yon. Sa mga anak ng Diyos yon. Sapi kasi ang tawag natin doon eh. Di ba? Sinasapian. Oo. May kaya natatakot yung iba. Yung mga yung walang briefing sa kanila. Yung baga hindi pa nila alam yung kapagpaspos ng Espiritu Santo. Natatakot sila pag nisimba sila sa atin. Kala nila may mga demonyo nagkalat dito na pumapasok sa tao. Hindi nila alam, that is the sweet Spirit of God. Yan ang pinakananais ng lahat, mga kapatid. Omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nandito siya ngayon, nandito siya sa Amerika ngayon, kahit magkaiba ng oras, nandun din siya. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi mo pwedeng makonfine ng Diyos sa specific location. Unlike the devil. Ang devil, pag nandito siya ngayon sa Las Piñas, sa Pilar, wala siya doon ngayon sa Bacoor. Kasi ano yun hindi sila omnipresent. Hindi sila Diyos. Diyos lang ang mayroong ganong klaseng nature. Kaya pag sinabi ni Satanas na, takbo ka sa Bacoor, tatakbo. Yan. Traffic traffic. Sumasakay ng jeep, katabi mo minsan, iniinis ka, di ba? Yung driver, kung kailan ka nagmamadali, tsaka magpapagasolina, di ba? Ano ba naman yan? Kaya, ang demonyo nagkalat. Kung bubuksan ng Diyos, mga kapatid, yung ating mga pananaw, spiritual eyes natin, you can see that the devils are scattered, mga kapatid. Brother Jillian. Spiritual eye? Ano spiritual eye? Third eye. Ay, hindi ko alam kung yun ay totoong may third eye. Pero if God will allow you to see, I don't think na third eye ang term doon. Yung mata lang mo mismo dalawa. Huwag ganun, pagtatatlo pa. Binuksan gano'n. Kasi si Eugene? Si Eugene ba yun? Si Vincent. Kung may third eye, di may third ears din, gano'n, di ba? May naririnig kang gano'n. Nagkakabulong. Tanong mo kung totoo. Yes, kasi may mga hindi third eye, siguro. Wala namang gano'ng term sa Bible. Yung bubuksan ka lang ng Panginoon ng iyong spiritualidad, ang kamalayan mo, bubuksan ng Panginoon. Kaya kung buksan nga lang ng Panginoon ng ating mga pandinig, spiritual na pandinig, maririnig nyo ang dasal ng nasa impyerno. Di ba tayo nagdadasal tayo pagpatay na ang tao sa Katoliko, di ba? Di ba? Tori ni Babel, ipanalangin mo kami. Di ba ganun yung mga prayer ng mga Katoliko? Minsan binabanggit ng pare yung pangalan ng mga namatay para sila ay mapunta daw sa paraiso, sa langit.
Hindi, mali yun. Kailanman ang patay, hindi na pwedeng ipag-pray. Pag tayo patay na, pag ang tao patay na, wala na tayong pag-asa. Kaya habang may pag-asa, habang buhay pa, term na narinig nyo, habang buhay may pag-asa. Pag-asa ano? Pag-asa mapunta ka sa langit. Kasi pag tayo, hindi talaga tayo nanampalataya sa Panginoon, hindi tayo naligtas. Pag namatay tayo, hindi mo na pwedeng baguhin yung Lord, balik mo ako, promise, mag-serve na ako. Hindi na yun, wala na. Kung bubuksan na ng Panginoon pandinig natin, maririnig mo ang hiyawan sa impyerno. Ang sinisigaw nila, ang pinagpipray actually ay tayo. Oh. Tingnan niyo sa Biblia, yung lalaking mayaman na namatay, napunta sa impyerno, anong kanyang sinasabi? Lord, Ama, papuntahin si Abraham sa aking 5 kapatid. Sino nagre-request ng Bible study? Yan sa impyerno. Papuntahin mo si Abraham sa akin, may 5 akong kapatid, para hindi sila mapunta dito sa aking kinalalagyan. Bible studyhan ni Abraham. Oh, ano sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala, nandun ang mga propeta. Pastors, ibig sabihin. Prophets, ibig sabihin yung nagpa-prophesy, nagtuturo ng word of God. Pinaprophesy ang Panginoon. Sinasabi ang kalooban ng tawag ng prophets. So, andun ang mga propeta, andun ang mga tagapagturo. Nakuha niya ibig sabihin? Kaya kung tayo, bubusan na ng Panginoon pandinig natin, na marinig mo nagpe-pray request sa atin yung mga nandun. Kaya lang, hindi na pinakikinggan kasi yun eh. Kaya wala na. Kahit na anong gawin mong iyak doon, hindi ka na talaga pakinggan doon ng Panginoon. Kaya dito tayo umiyak, habang buhay tayo. Iyak natin lahat sa Panginoon, i-pray natin yan sila. Ang mga kamag-anak natin, kaibigan natin, iiyak natin sa Panginoon. Yun, pakikinggan tayo ng Panginoon. Amen. Kaya yun, totoo yun, kung bubuksan na ng Panginoon. May mga patotoo na napapanood tayo sa mga films, sa mga documentaries na, di ba, na naglagay sila ng microphone na kasi pinakikinggan nila yung tectonic plate sa baba, yung sa lupa, yung galaw ng lupa. Pero may nasasagap silang mga boses na sumisigaw, Jesus, Jesus. Oh. Diba yung Hell is Real? Tagal na natin napanood yun, diba? Yun. Talagang nagulat sila. Sabi nung naglalagay ng microphone, I don't believe in God, but at this particular instance, sabi niya, now I believe that there is hell. Hindi siya naniniwala sa Diyos at atheist siya eh. Pero sabi niya, nung magkatapos siyang kunan yon, narinig niya, sabi niya, I don't believe in God, but I do believe that there is hell. May impyerno. Talagang sumisigaw, manghihilakbot ka nga daw sa sigaw. Meron talaga. Kaya buti nga, kung alam mo, sige, kung hindi ka magiging payapa, brad eh. Kung ang mata mo, makikita mo yung mga katabi mo dyan, hindi mo yun sa tabi ni paano ka mag-aaral? Sige nga, yung tabi ng teacher mo habang nagtuturo, di ba? May bumubulong sa kanya, mga demonyo, ganyan. Yung katabi mong isa, may demonyo. Maniwala ka, wala pang 1 linggo, baliw ka na. Oo. Ano nakikita sa'yo? May nakikita sa'yo? Kinamento niya po yung yung isa pong best kinamento niya sa amin. May napuntahan po silang bahay din. Parang may nagpakita ka sa kanya. Tapos nanaginip po siya din after niya. Nung paano namatay po yung lalaki. Tapos nung nagkwento po siya sa tinanong niya daw po sa may-ari daw po ng bahay. Ano po, tama po yung... Yan talaga. Because they are spirits. Alam niyo yung mga demonyo na nanggaling sa langit niya na kasama ni Satanas na inihulog dito. Mga ano yan, minsan dinidepict nila ang isang bagay just for us to be deceived. Tandaan niyo ang nature ng demonyo ay deceiver. Kaya nga, ang term na tawag din kay Satanas, kay Lucifer, from heaven, Lucifer din, naging Satan siya. Because he will deceive many. Deceiver talaga siya. So, kung ano yung puno, kung deceiver siya, deceiver yung kanyang mga Ngayon, yung mga nakikita-kita na ganyan na, ay, nagpakita sa akin yung lolo mo. Lolo mo. Lolo ko nasaan na. Hindi pwede bumalik yun ng walang pahintulot ng Panginoon. Hindi sila pwede magpagala-gala dito. Ang nakikita nyo yan, yung mga kapre, mga ganyan, mga aswang, yun ay mga demonyo. Yun yung mga fallen angels ni Satan.
they are deceiving people to believe, to deceive them not to believe with God. Idinadivert nila ang paniniwala ng tao. Tandaan ninyo, si Moses, nang ginamit ng Panginoon, na ang baston ay maging ahas, kayang gawin din ng mga magikero ng Egypt, ng Egyptians. Bakit? Kasi meron talaga mga manggagaway noong unang panahon. So may mga bad spirits talaga. Kaya nga palagi sinasabi ng Panginoon na, huwag kayong matakot, dinaig ko na ang sanlibutan. Siya ang nagsasabi mismo, mga kapatid. Kaya at the name of Jesus Christ, every knee shall bow. Every tongue shall confess. Kasama dyan ang demonyo. Kaya pag sinisigaw mong pangalan ni Jesus, nagtatakbuhan sila. Nanginginig sila. Yung binasa natin kanina. They believe and they tremble. They believe, ibig sabihin, sa pangalan ni Jesus, ikaw, wag kang, di ba, yung demonyo, utusan mo siya, nararamdaman mo siya. Halimbawa, mayroong oppression spirit. Yung bang oppression, yung para bang nasa labas pa, sabihin, pag-alagala, nararamdaman mo siya. Tapos, may mga spirit of obsession. Kaya, ikaw parang na-obsess ka sa isang bagay, ganyan. Espiritu din yan. I-rebuke mo sa pangalan ni Jesus. Spirit of oppression, layuan mo ako. Sa pangalan ni Jesus. Yung espiritu na yon, naniniwala kay Jesus yun eh. Oo, alis ako. Kasi naniniwala siya kay Jesus. Nanginginig pa nga eh. Kaya ang pangalan ng Panginoong Jesus, kaya thou shall not take the name of the Lord in vain. Bakit? Kasi yung pangalan ng Panginoong Jesus ay makapangyarihan enough for the devil to run and to submit. That's how, kaya yung binautismuhan kayo, yun yung pangalan na binanggit nung kayo binautismuhan. Hindi pangalan ng Ama, hindi pangalan ng Anak, at hindi pangalan ng Espiritu Santo. Nung binautismuhan ka, ang binautismo sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, may kapangyarihan, may kapatawaran. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Hindi sinabi in the name of Father, Son, and Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Bakit? Kasi yun yung power. Paglubog sa isa pangalan ni Jesus, identified ka as anak ng Panginoon. Kaya pag-ahon mong ganun, mga kapatid, yung pangalan ng, binanggit yun sa'yo, in-invoke yun sa'yo, pero may power yun, mga kapatid. Pinatawad ang kasalanan mo. By faith, mga kapatid. Pinatawad ka ng Panginoon, nilinis ka ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon, may paglilinis, may biyaya, mga kapatid. Amen. Kaya nagtatakbuhan yan sila, mga demonyo. Tatakot yan sila. Lalo't alam nila na bearer ka ng name ng Panginoon. Palagi mong pinipreach ang pangalan ng Panginoon. Nako, takot yan sila sa iyo. Takot yan sila sa iyo. Kung hindi yan pahintulutan ng Diyos, katulad ng kay Job, kung hindi yan pahintulutan ng Diyos na kayo ay tuksoin, hindi yan makakagalaw. Bakit? Kasi nagliliwanag sa inyo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya, magpabaptize sa pangalan ni Jesus. Kailangan maposes mo yon. Maging sa'yo yon yung pangalan ni Jesus. I was baptized in the name of Jesus Christ. O yan. Kasi, nandun siya yung kapangyarihan. Kaya nga, di ba sabi niya, we are the temple of the Holy Ghost. Siya yun eh. Yun yung kasama doon sa binaptize ka. Di ba? Sa pakaramdam, lalakad ka dyan. Kung bubuksan ng Panginoon yung sinasabi ni Brother Jillian na pananaw mo na gano'n, magtatabihan niya mga yan. Nakikita mo. Kasi di ka nila pwedeng galawin eh. Nasa sa'yo ang Panginoon. Matagal na siyang talo ang demonyo, mga kapatid. Matagal lang talo yan. Pinaniniwala lang tayo na tayo ay kaya niya. Pero hindi. Huwag kang maniwala doon. Pangalan nga na ni Jesus, nanginginig na sila eh. Pangalan pa lang ha. Eh kung bigla mong sunggaban yan, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ay, talagang takbuhan yan sila, mga kapatid. Kaya kahit karamdaman, panalangin mo, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, gumagaling. Bakit? Pangalan ng Panginoong Jesus. Nag-iisang Diyos. Ay, kung sabihin ko, sa pangalan ng Ama, lumayas ka. Sabi nung anong pangalan ng Ama? O sige, yung anak na lang. Paano anak? Anong pangalan ng anak? Hindi.
Kaya di ba, pasin niyo, kung mayroong tatlong Diyos, three distinct person in the Godhead, pero bakit ang ginagamit ng pangalan ni Jesus? O, tanungin natin sila. Sila dapat sumagot nun eh. Kung hindi nila ina-acknowledge si Jesus as one God, bakit pag nag-rebuke sila ng demonyo, Jesus Christ ang tinatawag nila? So, doon makikita mo kagad, mayroon silang ayaw tanggapin. Kaya ang dami mga Trinitarians na nakukonvert sa paniniwala natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nauunawa nila. Ang layo eh. Illogical na gamitin mo ang pangalan ni Jesus, pero paniniwala mo sa pangalawa lang o ano, isa sa tatlong Diyos. Illogical. Parang kahit anong gawin ko, hindi ko matanggap. Nahihiya ako sa Diyos pag gano'n. Di ba? Amen. Para lumalabas sa kanila, yung Ama, pinaka-supreme. Supremo yun. O, anak, doon lang, baba. Pwedeng gano'n. Walang gano'n. No? Binasa natin kanina, is there a God beside me? No. Kung sinabi nila nandun si Kristo, hindi lumalabas na hindi tinatanggap ng Ama na si Kristo ay Diyos. Mali na naman sila. Sabi, no? Hindi tayo nakikipagdebate sa kanila, pero wala na tayong oras, mga kapatid. Napapansin ko yun. Napapansin nyo ba? Okay. Magna 9:30 na. Any questions? Brother Jillian. Iba po, kung ang sa ano po sa Trinitarianism, kung ina-acknowledge po nila yung Old Testament, bakit po ba sila nag-base ng paniniwala nila sa New Testament? May epekto po ba yung hindi sila Judaism, Christianity sila? May epekto. Kasi ang reason ng kanilang pagkakamali sa interpretasyon ay yung New Testament. Sa Old Testament kasi, plainly, mababasa mo, isa lang talaga ang tinuturo niyang Diyos. Pagdating sa New Testament, nagkaroon ng terminology na hindi nila maidugtong sa Old Testament. Hindi nila mapaniwalaan yung sinabi ng Isaiah 7:14 na may isang papanganak ng pangalan Emmanuel. Binabasa nila yun sa Matthew chapter 1, verse 23, na Emmanuel nga may pinanganak. At ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Jehovah is with us. The Father is with us. Hindi nila madugtong yon. Kaya pagdating sa New Testament, kung ano lang yung sinasabi ng New Testament na may Father, may Son, Holy Ghost, may ganyan, doon sila, hindi nila maidugtong sa lumang tipan. At alam ko naman kaya nilang idugtong, pero ang tawag nga dyan ay universal faith. Sabihin, karamihan yan ang paniniwala. Katoliko. Kaya anong pinagkaiba ng JIL? Sorry to mention anong pinagkaiba ng JIL, ng New Life, kung ano man yung Word for the World, CCF, sa Katoliko? Ribulto lang. Pero ang paniniwala, kung ilan ang Diyos, parehas. Siguro sa pagsamba, yung way of worship, magkaiba. Pero yung pangunahing doktrina, parehas, Brad. Diba? Ayan na. Nagkalat na yung pera niya. Ako niya ibig ko sabihin, walang pinagkaiba. So, ngayon, ikaw, kaupo ka ng maganda doon. Wow, ang ganda ng church ko. Pero, paglabas, kayo mga Katoliko, ano kayo, mali kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi mo alam, hey, isa lang naman natin. Isa lang lahi natin. Ano ka? Ganun yun. Walang pinagkaiba. Kaya universal faith ang tao. Pag sinabing universal, karamihan yun ang paniniwala. Majority. Pero ito, kayo mismo, hindi pa natin natatapos to. Nasa ano pa lang ako, nature pa lang ako, hindi pa ako tapos sa nature of God. Pag natapos nyo ito, maniwala kayo sa pang-apat na Wednesday, kayo na mismo ang makakaintindi. Kayo mismo, malalaman nyo talaga na wala naman ni isa sa Biblia na nagsabi na may tatlong Diyos. Tatandaan ninyo, sila Juan, sila Mateo, sila Pedro, ano sila? Mga Hudyo. Ang Hudyo, hindi mo pwedeng ipakain sa kanya na may higit sa isang Diyos. Hindi mo pwedeng ipaniwala sa kanya. Nako, iiyak ka na lang ng dugo dyan, hindi maniniwalang may ibang Diyos yan. Kaya nga maging si Kristo ayaw tanggapin eh. Pasin nyo? Nung si Kristo nagdi-declare na, I and my Father are one.
Pamumusong! Damputan ng bato. Ayaw nila kasing may may nagdi-declare na siya'y Diyos. Kasi alam nila ay isa lang talaga ang Diyos. O ngayon mo sabihin ngayon, nasaan ngayon? Kung ako babasa ng Biblia sa New Testament, ni isang hint o konteksto ng mga Hudyo na sila ay naniniwala sa maraming Diyos, hindi ako maniwala. Kasi mga Hudyo yan eh. Mga Hudyo yan. Talagang kanilang belief. Alam mo kung bakit sila gano'n ka-strong ang belief? Pag binasa mo yung Deuteronomy chapter 6, paggising ng bata, pagbangon, anak, there is only one God. Pag naglalakad sila sa park, sasabihin mo sa anak mo, anak, there is only one God. Pagpasok mo sa bahay, nakalagay dun sa hamba ng pintuan mo, there is only one God. Totoo yan. Bago ka mahiga, bago matulog, sasabihin mo sa anak mo, anak, there is only one God. Nire-recite nila yun, yung Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 5. Kaya paglaki ng bata, isa lang talaga ang alam niyang Diyos. Kaya sila, all throughout, isa lang talaga. Ngayon, sino nagkamali? Sila, mga apostol? Hindi. Yun ng mga nag-interpreta ng salita ng Diyos. Yung mga nagturo na. Kaya pag ang tagapagturo ay mali, mali na lahat yun. Kaya huwag kayong tumingin sa gandang lalaki na nagtuturo, ganda ng English, ganda ng simbahan, marami. Huwag kayo tumingin. Tumingin kayo kung yung kanyang tinuturo ay biblically correct. Kasi maraming nagtuturo ng Biblia, hindi naman correct. Anong ginagawa? Pipili ng doktrinang aayon sa kanyang paniniwala. O sabi dito, pwede na tayo mag-ano kasi nakalagay sa Biblia. Ganun sila. Kaya, tanong, may epekto, napakalaki. Malaking epekto. May question pa? Question? Nag-aaral tayo ng doktrina. Walang tanong? Okay. So, kung wala, please continue listening and continue this study because this is our basic doctrine. At sa Biblia, marami yan mga kapatid, makikita nyo ang katibayan na mayroong isang Diyos. Kung wala nang tanong mga kapatid, let's all stand, let's clap our hands to our God. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus, for your goodness. Hallelujah. Oh, what a wonderful message, Lord. Hallelujah. Oh God, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's commit to the Lord our lives, mga kapatid, that we will continue to know Him as our God. Ang sarap sumamba sa Diyos na kilala mo. Ulitin ko, ang sarap sambahin ng Diyos pag kilala mo siya. Sarap sambahin ng Panginoon. Hindi ka nang nag-aalala. Talagang may isang Diyos na sinasamba ka. Bear that truth in your life and into your family. Dalhin nyo yan. Yan ay pamana ninyo sa inyong mga anak, mga kapatid. Kasi sila din ay magkakaroon ng pamilya. Sila din ay magtuturo sa kanilang mga anak. Kaya ngayon pa lamang, sabihin nyo na sa sarili nyo na you will commit your life to the Lord in knowing Him as the only one true God. Let's raise our hands to Jesus. Lord, Panginoon, salamat Panginoon ngayong gabi. Kami ay pinahintulutan mo, O Diyos, na makalam, Panginoon, ng katotohanan sa Biblia that you are the only wise God that we serve, the only Savior of mankind, the only one true God, the Holy One of Israel. God, i-bless mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan at patuloy mo itong punuin, Panginoon, ng karunungan, kaalaman patungkol sa iyo upang magamit namin, Panginoon, sa aming pong pagtuturo, pag-share, Panginoon, at mapatibay rin, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kapatiran sa simbahang ito. Pagpalain niyo kami, Panginoong Hesus, at patuloy na gamitin sa iyong kaharian. Salamat po sa iyong kabutihan. Pagpalain niyo ang aming mga kapatid na nanonood, Panginoon, sa online, sa live streaming ngayong gabing ito. I-bless niyo sila. At alam niyo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. I-bless niyo sila, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. See you on Friday sa ating
prayer meeting. God bless you.